Buenos días, damas y caballeros. In a funny yet shocking twist of fate in the Senate investigation relative to alleged anomalies at the Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO, inamin po ng head ng PCSO na si Mel Robles na ine-edit o dinodoktor nga nila yung itsura ng mga tao or mga damit daw ng mga tao na nagke-claim ng premyo nila worth 600 million pesos. Ang laki. Ang laki, swerteng-swerte talaga, no? Tiba-tiba talaga sila. So, dyan sa PCSO. And this is very disturbing news. And kasi ang magiging question ng tao with this admission is baka pati yung mga winners, yung mga mukha at yung mga identity ay dinodoktor rin. In the first place, one of the reasons na nasimulan itong investigasyon sa bagay na ito ay yung may mga reports na meron daw mga sindikato dyan na mga bata daw or mga kasamahan nila Mel Robles na dating spokesperson ni El Shaddai leader Mike Bellarde at isa sa mga pinaka-biggest contributor sa campaign ni Marcos na nag-contribute ng 30 million. So kung may mga balita we blog about this in our earlier blog na meron dyan mga mayayaman na mga kaibigan nila, mga kamiyembro daw ng sindikato na nagbabayad ng 30 million parte-parte sa mga PCSO officials. Kapalit, siyempre manalo siya ng 600 million, 500 million o kahit 100 million lang, tiba-tiba na eh. Pero siyempre meron yung party-party. Meron pa nga sinasabi na mga taong dating close kay First Lady Lisa Araneta Marcos ay umaabot daw hanggang sa ganyan level sa Office of the First Lady. So tingnan nyo, na-drag na dito ang First Lady. So lumalaki na talaga itong issue and that's why we have to reach to the bottom of this issue. That is why gumagawa po tayo ng follow-up issue as we promised to you. Kasi po itong admission na nakakatuwa, pwede isang bagay pagtawanan natin, pero in the end the joke is on us. Tayo ang pinagtatawanan nila kasi ninanakawan nila tayo, lalo na yung tumataya talaga dyan sa PCSO. But before we proceed there, I would just before I forget about it, I would just like to thank yung mga supporters ng VAT channel who are consistently giving support to our VAT team, both sa Twitter at saka sa both sa Facebook at saka sa YouTube. Sa Facebook, I would like to thank itong si Rihanna Iska na very consistently giving support to the VAT team. In fact, bago-bago lang meron siya nagbigay na naman, ha? And thank you very much for this. Really appreciate this. And then si Lota Nagai Onine from Japan. Thank you very much. Si Rihanna Iska from Hong Kong. And then meron rin sa Facebook na very almost 3 to 4 times daily kasama ngayon. And I would like to thank ito si Ara Resente. Thank you very much, Ara. Really appreciate this. Si Ara Resente, ha? Thank you very much. At saka sa YouTube naman, si Ara several times a day ito, no? And we are very appreciative of this. And then recently rin sa live blog ko kanina, hindi nakahabol pero nagbigay ng suporta si Jovenar Bolleda,
Jovenar Bolleda. At sabi pa niya, thanks for your expose. Keep it up. Stay safe. O yan. You know, we really makes us happy that we are appreciated. Yan. At yun ang mga gusto natin i-shout out in appreciation. So, sige, ituloy na natin itong video na ito. And this time, we would like to thank News 5 for allowing us to use this video in the interest of news presentation and news commentary. And then we will make our analysis on this. Controversial to ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po, nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inamin nyo, inedit to, pinalitan nyo clothing. Opo. Bakit kinakailangan palitan ng clothing? Again, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po yun yung suit niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, it's, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity, Your Honor. So at least sinabi nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. I'm So sorry, we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Totoo po Tunay na yan. tao to. Tunay na tao po yan. Okay, so kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman yung identity ng itong taon to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, Make sure ang na lahat talaga po tao. on record yan, kung susumpinan niyo po, we can provide the names. No, sa executive session, pwede naman siguro yan. Am I right, Senator Coco? Can we do that? On executive session? Yes, Mr. Chairman, let's make it a strictly executive session. Yes. Na, given on the part of the Senate, limitado yung mag-a-attend at saka identified natin. And then, of course, kami, liability na namin yung kami pa ang source ng leakage. So. Like I said, Mr. Robles, kasi nga po, may clamor na malaman yung katotohanan. Kasi marami sa mga mananay nagsasabi, yung nanalo ng 690 million, hindi raw yung legit na mananaya, kundi galing na sa tropa niya. I'm sorry, I'm gonna repeat this again. Yung pong kumakalat na balita, galing na sa tropa niya, nag-invest ng 30 million para makuha nga itong 690 million. Para maalis na po yung haka-haka na yan, gusto po namin makita kung talagang totoong tao yon. And then gagawa nga ako ng cross-checking. Sinabi ko na kanina, I'm gonna use the NBI, the ICT, if I have to hire a private detective, para magkaroon ng cross-checking kung yun ba related sa inyo. Hindi. Pag lumitaw na hindi, sabihin ko rito na hindi related talagang legit winner yan. Yan, ha? Grabe. Grabe itong mga issue na ito, guys, ha? Very alarming. Very alarming, and we thank the senators, especially Senator Raffy Tulfo at si Senator Coco Pimentel for tackling this issue kasi matagal na po ito umiikot na balita na meron nag-ooperate na mga sindikato dyan at yun po na nagbabayad na 30 million pero ang kapalit almost 700 million. Ang laki-laki niyan, grabe. Ha? Almost billionaire ka na. Ang dami mo nang mabibili niya. Kahit helicopter kung gusto mo, kahit eroplano na maliit, kaya mong bilhin sa ganyan halaga. So grabe, this is a great injustice. Hindi lang sa mga tumataya, pati sa taong bayan kasi yung mga excess na pera nito, yung mga unclaimed winnings, yung mga walang nanalo na mga numbers ay nilalagay sa Philippine General Hospital, binibigay sa Cancer Center, binibigay sa Kidney Center, yung mga ganon. So dapat mapunta na lang ito sa tao kaysa sa mga sindikato na mayayaman
na kaibigan daw nitong si PCSO head Mel Robles. So nakakatuwa nga kasi in our past vlog, willing na siya magbanggit ng mga pangalan at identity ng mga winners. Ngayon sinabi niya na kung isusupena daw, ibig sabihin kailangan pa ng kukuha ng court order ang Senate para pilitin sila ilabas yung identity. Parang they are already circling their wagons, or they're already putting up their guards. Hindi na sila kawiling ibigay freely yung impormasyon. Kasi we have to understand, tulad nung sinabi ni Mr. Robles, pero kayo na bahala kung maniwala kayo sa kanya o hindi. Ang sa akin lang ganito, kung ako nanalo, lalo na kung ako nanalo ng, sabihin natin kahit 300 million, my goodness, sa 300 million makakadaan na ako sa SM, makakabili na ako ng bagong damit, makakabili na ako ng damit na wala pa nakakita sa akin. Nasusuot, pati buong pamilya, para lang sa photo ops, palitan ko yung kasuotan. At siguro kahit PCSO, bago sila pupunta roon, sasabihan na sila na huwag kayo sumuot yung mga damit nyo na pamilyar na ng mga kaibigan nyo. Kasi may practical reason naman ito, at many times in the past, yung mga winners ay nalaman yung identity nila, either kinidnap yung mga anak nila, or pinatay sila, or ninakawan sila. Meron pa isang halos buong pamilya pinatay dahil lang yung nanalong tatay medyo hindi naman nakilala yung damit niya. Nagsuot siya ng ibang damit. Pero yun, after nanalo, ayun, parati na gabi-gabi, nagbo-blowout, inuman, lahat, nagpa-repair ng bahay, pinasemento yung bahay, and then bumili ng Grandia, doon na nasuspecha na talaga yung mga kamag-anak at kaibigan na nanalo sila ng sweepstakes. Yun, ninakawan at pinatay pa ata sila, halos buong pamilya. So, I think yung mga officials ng PCSO ay winawarningan naman yung mga tao na huwag mo isuot yung mga damit na pamilyar sa'yo. Kung pwede, anyway, milyonaryo ka na, bumili ka na ng sarili mong damit. Ano lang ba yun, meron na matinong damit na 500, 200 lang, milyonaryo ka na. Ano ba yung 1,000 na damit from head to foot? Bagong sapatos, bagong pantalon, bagong blouse ba, kung babae, ganun. So, really, I find it funny, but very shocking itong sinabi na hindi nakapagpalit ng damit kasi milyonaryo ka na nga, hindi mo pa ma-afford. Pwede ka maghiram. Mas maganda pa ngayon cover sa'yo na bago ka pumunta, naghiram ka sa kamag-anak mo ng 3,000 para bumili ng mga damit sa'yo at saka sa pamilya mo. Yun mas kapanipaniwala pa na wala ka talagang pera. Di ba? Pero ito, hindi lang sa tingin ko, hindi lang damit ang ine-edit dito, pati mukha pa. So, tingnan natin. I hope not. I hope I'm wrong. Pero this will come up in the Senate investigation, at mas maganda kung ma-interview yung ibang mga winners na anyway we can trust our senators naman na hindi naman sila mismo ang ichuchuwa sa mga kidnappers, o ito nanalo dito, itong pangalan niya, ganun. So sa executive session, ibig sabihin closed door session, hindi sa open session kung saan nakatutok yung mga camera. Ang gagawin ng revelation sa pangalan ng mga winner. So we will be keeping watch on this issue and other anomalies dyan sa PCSO. So please share this to friends and relatives para malaman nila kung ano talaga nangyari sa bansa natin. It's getting weirder and weirder by the day. And don't forget to tell them to subscribe to the Vlogcaster Armadin YouTube channel. Thank you for watching, and see you in my next vlog.